open minds and work together in unity. May our efforts today be pleasing to you and bear fruit that honors you. Bless this conference, Lord, and may your will be done in all that we do. In Jesus' name we pray, amen. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkol nagampanan na lagi kang paglingkuran, ang bayan mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkol nagampanan na lagi kang paglingkuran, ang bayan mo'y mabantayan, Pilipinas kong Alright, for our opening remarks po, let's welcome our very own Research Club Advisor, Miss Veronica E. Nyon. Okay. Am I audible? Good morning. Dinig po ba ako? Apo, Okay. Tinatry kong buksan yung camera kaso mukhang, mukhang laundry day. Good morning, Sir Mark. Ayan. So magandang araw po sa ating lahat and welcome sa ating third day ng SURI. Thank you for joining us today in this scientific undertaking on research and innovation. I know it's a Saturday and I know it's katatapos lang ng activity ng grade 9 yesterday na inabot yata ng hapon na. Congratulations sa inyong mga anak. Pero also we have an ongoing NCAI sa mga grade 10. So I understand that some of you medyo napagod yesterday tapos yung iba for Monday next week naman. Okay, pero thank you pa rin for joining us today. We are happy na sumampa tayo ng 50 on the third day. So many people pa rin who share the same curiosity and passion for discovery. So I can see some senior high school siguro. And nakakatuwa. Sana grade 8 ma-invite din natin tsaka mga grade 7. Now, when we talk about research, we often think of familiar things, experiments, data, and results. Lagi kayong nabebenga sa akin pag dating ng title proposals kasi medyo choosy si Ma'am Niar, okay? But research is also about stepping into areas that are not so familiar. It's about asking questions that don't always have immediate answers and being curious about phenomena we don't usually encounter in everyday life. Some areas of science challenge how we understand matter, energy, and the world around us. These are the topics that make us pause and think. Ganito pala gumagana ang mundo.
Okay, so they remind us that science is not just about what we already know, but about exploring what lies beyond our current understanding. So that sense of curiosity is exactly what this undertaking hopes to encourage. So today is an opportunity. It's a great opportunity to listen, learn, and be inspired, whether the ideas are completely new to you or build on what you already know. Iba-iba man ang backgrounds natin, curiosity is something we all share as researchers and innovators. So as we move forward, let's keep an open mind. Huwag tayong matakot ma-amaze. Magtanong. Gustong-gusto ko pag marami nagtatanong at the end. At mag-explore ng concepts that may seem unusual or unfamiliar at first. Sometimes, the most interesting discoveries begin with a simple question and the willingness to learn something new. So we hope that today's discussion will spark interest, inspire new ideas, and perhaps even lead you to look at science a little differently. Once again, thank you for being here. Sit back, enjoy the program, and let's begin this journey of discovery together. Good morning. Thank you po for that warming welcome remarks, ma'am. Again po, remind ko lang po to answer the attendance form po. Na magsilbi na rin pong attendance po na present po kayo for today. Thank you po. And now, since today we're tackling something that could actually help the most of us here, our speaker is a science and technology practitioner with developing experience in computational, nuclear, and plasma physics. His background includes hands-on research, technical problem solving, and involvement in interdisciplinary projects across electronics, computing, and applied physics. He has presented work at international conferences and has participated in collaborative initiatives such as hackathons and early-stage innovation projects. His broader interests revolve around scientific inquiry, practical experimentation, and exploring emerging technologies, reflecting a steady commitment to continuous learning and creative problem solving. Please welcome our speaker for today, Mr. Mark Andre Bermundo. Okay, thank you for that introduction, Miss Rhea. So, good morning everyone. I see some familiar faces dito. I think yung iba is mga kapatid ng mga klase ko dati ng high school. No? So, ayun, dahil na-introduce naman na ako and I think alam niyo naman na yung topic ko. So, let me share my screen, no? So, let's share this window. Share natin. So, can you guys see my screen now? Yung pinapresent ko? This one? Yes, yes, sir. Okay, thank you. Okay, so full screen ko lang Ayan. So, good morning again. I'm Mark Andre M. Bermundo and what I'm going to present today is actually a research na ginawa sa isa namin subject nung undergrad ako. So, eto, meron ako mga co-authors, mga taga-UP din sila. Yung iba is actually graduate na tulad ko. And yung iba is graduating pa lang. So, mga third years din sila. So, ang topic natin today is a preliminary investigation. So, yan, no? Ingat lang tayo sa title. So, kaya ako sinet up as a preliminary investigation ng group namin is dahil ito pa yung pinaka-first and parang siya yung parang first setup ng paggagawa ng mga ganito. Which is, yun nga, ang ginawa namin is plasma-activated filtration balls or PAFB for applications in wastewater dyes. So, eto siya. Ang summary namin dito is gumawa kami ng initial na investigation for the plasma-activated filtration balls. So, ito is ginawa namin talaga by hand. So, ang goal namin dito is to treat wastewater, especially sa pag-remove ng mga dye contaminants. So, dito gumamit kami ng dalawang type ng filtration balls, no? So, meron tayong chalk balls, yung pure lang na chalk.
Tapos gumamit kami ng agricultural waste para lang may makita kami na contrast dun sa paggamit ng mga industrial or commercial type na pang-filter like chalk. So, ginamit namin dito is banana and kamote peelings, no? The experiments ay kinonduct namin sa Baguio City. So, pumunta kami sa Baguio City Market to get some drainage water. Then, pumunta kami sa Pued River. Actually, doon sa pinaka-start ng Pued River. Yung start kasi ng Pued River is dito sa may gilid ng Baguio, no? So, pumunta kami banda sa may Camp Delfina area kasi doon siya nagsa-start. So, doon nanggaling yung river water. Then, we also got clean water, then rainwater kasi umulan nun. Then, napag-isipan namin na idagdag, and also tap water. So, yung tap water ng Bawati or ng Baguio Water District, no? So, dito sa mga chalk filters, nakita naman namin, nagsistabilize naman yung pH level niya. Then, yun nga, nagbabago yung mga, nagbabago yung mga gusto namin tingnan, like conductivity and the total dissolved solids. Then, sa agricultural naman, yung mga level niya, ayun, medyo nagkaroon siya ng range, tapos yung iba nag-acidify. This is due to the content na ginamit namin dun sa banana and kamote peelings. Yung ginamit pala namin na dye dito is methylene blue, pero I know you guys are intelligent enough to know na common na ang methylene blue. So, ang methylene blue is parang ginawa naming pang-testing. So, if you guys are going to be in BS Biology or siguro chemistry na rin, ginagamit niya ang methylene blue as pang-tag. So, sa physics, hindi naman kami masyado gumagamit yan. So, eto, ang ginamit namin dito is atmospheric plasma activation, no? So, etong atmospheric plasma activation, in-enhance niya yung efficiency ng pag-remove ng methylene blue. So, ano bang meron sa methylene blue at bakit gusto nating magtanggal ng mga dyes na to? Is, ayun nga, ang mga ganitong dyes, yung mga nag-coloring natin, yung iba dito is mga carcinogenic, so nagkakos siya ng cancer. So, ingat din sa paghawak ng mga bagay na yan. So, using agricultural waste as a base material din, nakita namin na okay din naman siya, pwede din siyang panlaban dun sa pag-remove ng dyes or sa pag-clump ng mga dyes for better dye removal. So, parang meron din siyang same effect sa chalk. Pero, I want to say a warning na ito ay preliminary investigation pa lang, and I hope na at least one person dito ay maging interested pa sa ganitong mga filtration techniques, no, like plasma activation. So, ito yung background motivation. So, nasabi ko na yung iba dito. Pero yun nga, sa Pilipinas kasi isa pa rin sa mga problems natin is actually water quality, no? So, water quality, ang main problems pa rin yan, hindi lang dito sa Metro Manila, o meron din sa mga ibang lugar like Bulacan, Batangas, Cavite, and other areas na medyo populated na like Baguio, for example, or Cebu. Ayun, lagi siyang may industrial discharge kasi may mga factories dyan. Run up sa mga agricultural waste or yun nga, poor waste management. Poor waste management naman, nakikita yan sa mga mostly sa mga dump sites or dun sa mga junk areas. And unfortunately, malalapit sila sa mga bay areas, sa river areas, ganun. So, before 2040 daw, magkakaroon tayo ng high risk na water crisis. So, matagal-tagal na rin na sa dito, mga 2017. So, 2017, high school pa ako nun. Water crisis na siya. So, millions of people still rely on unsafe water. Buti pa nga dito sa Pilipinas, tayo kasi ay hygienic, no? So, dun kasi sa mga ibang countries or sa mga ibang countries sa region natin or kahit outside of Southeast Asia, malala na rin yung ating case ng kanilang crisis sa waters. Kaya nga tayo nagkaroon ng Sustainable Development Goals. Actually, yun yung isa doon sa mga SDGs, no? If you guys are familiar with that. So, yung iba, rainwater ang ginagamit nila. Sa places na mountainous like Baguio, yung iba doon, actually, ginagamit nila panlaba is rainwater. So, although sustainable naman yun kasi tubig ulan naman, hindi naman siya matatawag na safe. Kasi nga, meron tayong tinatawag ng mga acid rain. So, acid rain, common yan sa mga areas na masyadong marami na yung pollutant sa hangin. So, doon nagkakaroon ng acid rain, no? So, mapapansin niyo naman kung active ang pagkakaroon ng acid rain sa areas dun sa mga
bronze na structures yung mga rebulto kapag nagkakaroon sila ng chemical na reaction. So, possible yan, nagkakaroon sila ng acid rain. And also, malakas ang interest natin yan sa mga environmentally friendly na solutions, filtration, solar, ganun din, wind. So, actually, hindi lang to limited sa water, pwede din siya sa mga ibang fields, no? So, dito kasi is nakafocus kami sa water as of now. So, meron tayong mga traditional methods, no? So, familiar na to sa inyo. Yung iba dito, if you guys are familiar sa mga nagpaparefill ng mineral water, ito yung mga ginagamit nila, reverse osmosis, nag-coagulate. So, yung tubig, pinaparan nila doon, dadagdagan nila ng minerals, tapos filtration, then, ayun na, mineral water na siya. So, yun yung mga traditional methods natin. Pero, inaccessible to sa mga low resource na communities, no? Kasi, for example, sa mga probinsya, so, medyo bihira magkaroon ng mga mineral water stations doon. Kasi, ayun nga, high cost siya, tapos, yung complexity pa niya, medyo mahirap siya dalhin. Pero, yung mga, ano naman, mga solutions ngayon, okay naman, pero, ayun nga, isa pa nating problem, yung logistics nila, paano sila pupunta doon. So, isa sa mga good na solution dito is actually yung mga chemicals, no? Yung mga chemicals na magko-coagulate, yung mga powder, ginagamit sa mga places like Africa. Yung kukuha lang sila ng tubig tapos i-filter nila. Yung iba naman doon, gumagamit sila ng mga balls. So, ito yung sa amin, filtration balls. So, filtration balls are made from porous media and agricultural waste. So, these things, ang importante dito is yung content niya. So, kaya kami gumamit ng chalk for this. And also yung agricultural waste, kasi ah, kaya niyang makipagsabayan ba sa porous media like chalk. So, pwede siyang low cost solution, pero hindi mo pa talaga siya matatawag na effective, no? So, kaya kami naging preliminary investigation for now. So, nagdagdag kami ng silver and copper nanoparticles. So, paano kami nakagamit ng silver and copper nanoparticles using atmospheric plasma? So, yung mga conventional methods natin dito, nagsastruggle sila maka-degrade ng mga pollutants. So, if nagre-research kayo sa mga ganitong field, alam niyo yung problems with pharmaceuticals, no? Kasi pharmaceuticals ang hirap i-breakdown yan. Lalo na yung mga sinushoot na lang sa drain, sa mga kanal. Yun, actually, it's a big problem. Especially dun sa mga nagre-recycle ng water. Yung dito sa mga canals and systems natin, no? So, maraming filters yan. Textile dyes din, isa din sa malaking problem yan, especially dun sa mga provinces. So, hindi lang yan actually sa Cordillera actually. Meron din yan sa Mindanao. So, meron ding same na movement na nag-degrade ng mga textile dyes, no, sa mga indigenous people natin. So, meron dyan sa Mindanao, meron din dito sa Cordillera. I think meron sa Visayas na rin pero hindi sila masyadong on textile dyes, more on material science pa rin sila. So, marami na akong dinaldal, no? So, anong primary objective na ating study na ginawa? Ang primary objective namin dito is maka-develop and maka-evaluate ng plasma activation filtration system, no? So, medyo bago pa kasi itong field na to. So, sa amin, sa UP Baguio, nung time na undergrad ako, ang natatandaan ko na may filtration system pa lang na study noon is actually on zeolite. Kung familiar kayo sa zeolite, type siya ng bato. Common siya sa Pangasinan actually. Sa Northern Luzon, marami yan. Maraming mga types ng rock na similar sa zeolite. Pero zeolite kasi is madali kasing i-access yan. So parang granules lang yan ng mga maliliit na bato. So pwede siyang pang-filter sa mga road pavements, ganun. So kami is actually nag-act as another study pero imbes na land, sa water naman kami. So, ginamit natin dito mga locally sourced pa lang, mga sustainable materials, mga madali na ma-access for wastewater treatment. So, ito, specific objectives. Ito is more on the part na sa paper namin, no?
So, isa-isahin ko na lang. Yung una dito, magde-develop kami and magko-compare ng mga filtration balls. So, yung filtration balls namin, 3 types yun. So, meron kaming control lang, untreated. So, lalaglang na namin sa tubig. Then, nag-treat kami sa chalk, na plasma treated na. Then, nag-treat kami sa agricultural waste na plasma activated din. Tapos, yun yung i-compare namin. So, parang 3 types sila. Next one, pardon for that, would be to evaluate the effectiveness of the filtration balls in removing contaminants from these types of water. Yung mga tap water natin, rainwater, industrial wastewater. Then, mag-investigate ng role ng plasma-treated nanoparticles, no? In enhancing the antimicrobial and the oxidative properties. So, this one is a preliminary investigation. So, possible na pwede pa itong maging deeper na study. Pardon for that. Again. So, next would be to assess the feasibility of using agricultural waste materials as cost-effective filtration alternatives. Then, the last one would be to provide the insights of this type of study. So, I think nung last time, nakapag-present na rin kami ni Hart, no? Another member ng laboratory namin sa UP Baguio, and also outgoing president ng PALS. So, parang society siya ng mga physics students sa Philippines. So, eto is parang recap na lang, no? So, I think may mga hindi pa familiar sa ganitong topic, pero maganda na ma-introduce na kayo dito. And yung doon naman sa mga nakakaalam na, recap na lang din to. So, yung doon sa mga hindi pa nakakaalam, marami tayong types ng matter, no? So, ang common sa atin is solid, liquid, gas, then meron tayong nababanggit na fourth, yung plasma. Then, meron pa tayong ibang types ng matter. So, actually, maraming types ng matter, pero yung iba doon is under experimental conditions or under extreme conditions. Kunwari, the Bose-Einstein condensate. So, kailangan ng mga super lamig na conditions. Tapos, yung iba naman nasa CERN, kaso nasa Europe yun. So, ang fourth and ang pinaka-common actually na type ng matter is plasma, no? So, colloquially, alam na natin siya, fourth state of matter. So, pang-trivia niya yan sa mga science quiz siguro. Then, pwede natin sabihin na lahat ng bagay actually ay part or naging part ng plasma, no? So, I think everyone is familiar na yun dun sa quote na we are made of we are made of stars ba yun? So, if we are made of stars, edi dati tayong plasma. Since plasma is actually over 99% of the observable matter ng universe. And actually, stars is a type of plasma. So, stars, nebulae, mga galaxy. Siguro, black hole lang kasi anomaly ang black hole. Parang mga ano yun pimple ng universe siguro. So, ang black hole kasi is complex ang mathematics nun. So, I don't wanna delve you guys into that. So, plasma is actually made of ionized gas and with nearly equal amounts of electrons and ions. So, etong pinaka-basic na definition natin nito is medyo medyo kailangan pa ng refinement. So, masasabi ko naman kung ano yung mga refinement na yun. Pero ito is actually, ito na yung parang pinaka-basic definition. Yung second one, yung ionized gas with nearly equal amounts. Be specific dun sa nearly equal kasi hindi ka magiging plasma kung hindi sila nearly equal or parang pseudo or parang pseudo equal. So, these can be made by heating gases to extreme temperatures, bombarding with electrical discharge tulad ng mga ilaw natin, and exposing it to ionizing radiation. So, sa mga nuclear stuff na yan. So, types of plasma natin, meron tayong hot plasma occurs at extremely high temperatures. Ito yung range niya, no? So, this is 5 times 10 to the 3rd power and up to 10 to the 4th power in Kelvin. So, I think nare-realize niyo na kung gaano kainit yan. So, itong symbols na to, T sub I is actually yung temperature ng ions mo. So, nearly equal siya or approximately equal siya sa temperature ng gases mo.
So ions, I think alam niyo naman yan, distinguished into two types, cations and anions. So dapat approximately equal siya dun lang sa mga neutral natin na gas molecules and approximately equal siya dun sa temperature ng electrons. So magtataka kayo, no? May temperature pala ang electrons. So actually meron. So kahit sa atomic particle yan, meron pa rin yung temperature. So ayun. So this temperature is high enough, so dapat sobrang taas niya para maka-breakdown siya ng mga gas molecules. So ito is karamihan dito. May mga neutral pa rin dyan sa hot plasma, pero madalas dyan, laging nagiging ionized. So best example nito, stars. Ito ay good for production of free radicals, excited atoms, ions, and molecules. So I think nakagawa na ang China ng ganito, pero pinapatigil din nila kaagad kasi yung pag-confine niya is sobrang hirap. Actually, to give you an idea, ang pag-confine ng mga ganitong hotter types ng plasma, yung mga hot plasma natin, is kailangan siya naka-magnet, no? Naka-magnet and toroidal. So, toroidal, ang shape ng is donut. So, kailangan mo siyang paikutin lang in one place. So, ganun ang hot plasma. Then, we have cold plasma, yung non-thermal. Non-thermal is actually yung mas common type ng plasma sa atin. So, flames actually plasma yan. So, flame kasi is discharge. Pero pag umabot siya into some certain temperature, naging plasma yan. So, flame yung isang example. Another example would be arcs, no? So, nag-offer siya at lower temperatures. And ito yung range ng temperatures niya. 300 to 400 Kelvin yung sa ion and gas. Then, dapat sobrang baba nun compared dun sa electron temperature na sobrang taas. So, to give you an idea, ang sinasabi nitong cold plasma is yung subatomic particles mo, sobrang init, pero biglang magko-cool down siya dun sa temperature ng ions niya and sa gases. So, yung mga nahihiwalay na electron, siya lang yung mainit, then nagko-cool down siya kasi mas maliit siya compared dun sa ions and gases. So, I think alam niyo naman yung sizes ng mga electrons, ions, and gases natin, no? So, it's easy to look up, then compare nyo na lang by the numbers. Ayan. So, these plasma properties can be modified for different situations. So, varying siya sa operating na gas natin. I think everyone is familiar na dun sa nagpapaderma tapos plasma yung ginagamit nila. Yun. Actually, atmospheric plasma yun. Yung mga needle type na plasma. Yun. Same yun dito sa atin. Yung ginagamit nila doon is ano lang yung neutral na gas. Huwag niyo sabihin yung mga reactive na gases natin. So kapag sinabi natin neutral na gas, I think alam niyo na yan, yung mga nasa dulo ng periodic table. Yung mga nakasunod yung octet rule. So tandaan niyo ba yun, yung octet rule? Para sa mga high school dyan. So I think alam niyo na yung mga nandun, helium, neon, argon, krypton. Yun, sila yun. Sila yung mga pwede natin gamitin na neutral gases para sa mga ganong bagay. Although, dito sa case natin, gumagamit tayo ng nitrogen, oxygen, and umiinit siya. Pero okay lang yun as long as meron kang neutral, which is yung mga sumusunod sa octet rule. So, paghahaluin mo sila, kunwari argon and oxygen would produce a white plasma. Argon and nitrogen would produce orange. Pure argon, violet yan. So, actually, pakita ko na nga. Stop share ko nga. Pakita ko yung argon and nitrogen, no? So, share ba to? Ayan. So, ito ay example ng argon and nitrogen na plasma, no? So, ganito pala yung setup natin. So, ganito siya. Custom made na glass. Then, meron tayong mga stoppers. And ito yung plasma. So, ito yung sample actually na I think sa ibang experiment to eh. So, ayan siya. Nilagyan lang siya ng patungan. Electrical tape na lang yung patungan nila dyan. Tapos, may substrate dyan. Then, papatamaan nila ng plasma, no? So, ayun yung kulay niya. So, this one uses a metal. Tapos, kukuryentein na yung metal niyan into high voltage. Then, very, very, very low na current. So, hindi ka makakuryente niya, hindi ka mamamatay. Makakuryente ka, pero masakit lang. Parang kinagat ka ng langgam. Pero high yung voltage niya. Yung amin kasi is up to 15,000 volts. So, I think everyone is taking notes. So, ito yung
argon and nitrogen. So, ganyan ang kulay niya. Orange, tapos hinahanginan yan kaya siya bumababa ng ganyan. Tapos, ayan, kita niya pa yung, meron pa siyang dulo dito. Ang tawag natin dyan is plume. So, parang apoy yan. Parang, pag nagpalapit ka dyan ng papel, nasusunog yan. Part yan. So, meron siyang distance na. So, certain distance, may kuryente and all. So, I think na-picture na lahat, no? Ng yung mga ano nito, features ng ating atmospheric plasma. So, stop share ko na. Balik tayo sa presentation na ito. Share this window again. Okay. So, ito yung ibang sinasabi ko dito, mga type ng plasma. This one. So, ito ay isang graph no, ng sources ng atmospheric plasma. So, ano ba yung mga types natin ng atmospheric plasma? Yung mga non-thermal natin. Apoy, nasabi ko na yan. Dielectric barrier discharge. Dielectric barrier is may gap yan, then meron tayong dielectrics na on both ends, then magkakaroon ng plasma dyan. Ano pa ba? Microwaves, yan. Walang microwaves dito eh. So, yung wag kayong maglagay ng ng port sa inyong mga microwave kasi nagkakaroon ng plasma yan, nakakasira yun ng microwave. Corona. Corona, may kita mo yan kapag may nakuton na live wire tapos kuryente nagbibisig yan. Corona yun. EBBJ plasma jet, ito yung ginagamit namin. Then, there are also thermal plasmas. Ito yung mga thermal plasmas natin. ICP. ICP, makikita niyo yan sa mga laboratory talaga. Yung yung nagpapa-characterize. So, ang ICP, meron kang nebulizer on one end, then meron kang source niyan. Ang source niyan is radio frequency. So, katulad sa mga radyo. So, radio frequency, then mataas ang mataas ang frequency niyan, mga megahertz na. Then, pagkapasok niyan, yung may ilalagay lang siya na parang gas or parang yung composition na ipapa-plasma mo. Then, yung plasma is actually magre-react doon. Then, titingnan nila. Yun yung ICP. Itong MW, same principle din, pero ano din yan another source. So, actually, ito ay same sa RF kung tama ako, if I remember properly. Then, ito yung pinakita ko on the right side, no? Ito yung substrate. So, yung substrate doon, actually, hindi yung glass doon sa pinakita kong picture. Yung nakapatong sa glass na sobrang nipis na thin film. Parang thin film yata yun eh. Thin film yon, then pwede mo siyang gamitin into whatever purpose you like. So, cleaning, activation ng kung ano-ano, magdadagdag ka dyan ng mga nanoparticle para ma-activate. Etching is parang pinapatato mo siya, ganun. Etching yan. Then, coating is parang nilalagyan mo siya ng tapal. Pinapantapal, yan ang coating. Then, ito yung mga other particles na present sa plasma natin. So, nabanggit ko na yung anions, cations, sa ions yan. Photons, syempre ilaw. Free radicals, meron yan dun sa mga natatanggal natin. Kasi natatanggal natin yung electrons niya. Yung iba nag-ionize, yung iba nagiging free radicals. So, nagre-react sila dito sa bulk ng ating plasma. So, yun yung kuryente. Tapos may gas kang pinapasok na pure. So, doon nagkakaroon ng plasma. So, ito yung types natin ng plasma generation. No? Meron tayong mga discharge regimes. So, pag sinabi natin discharge na regime, meron tayong dark, glow, saka arc na discharge. So, sa dark discharge, ano pa to? Yung mga may hina pa yung paglalabas ng mga they call this particles niya within the plasma bulk. So, pag sinabi kong bulk, yung kabuuan ng plasma mo. So, corona dito is actually nasa dark discharge kasi na siya, mostly kuryente. Pag nagkaroon niya ng breakdown, yung tulad sa mga dielectric breakdown discharge, yung mga DPD natin, nagkakaroon siya ng mas magandang glow, mas detailed yung pagkakaroon niya ng kulay ng glow. Like yan dito sa generated na plasma na picture. So, nagkakaroon siya ng mas colorful, no? So, normal
normal glow is yung steady yung kulay niya. And then we have abnormal glow na hindi steady yung kulay niya. Kunwari, purple dapat yung expected mong color pero nagkakaroon ka ng blue and white. So, yun yung mga tatawag na abnormal glow. Then, glow to arc transition, ito yung pag yung arc mo is nakaabot na into arc discharge, no? So, mas mataas yung current nito. So, ito yung mga ano sa high-end na laboratory. So, yung mga equipment nito, dini-DIY yan. So, hindi mo siya makikita in the usual laboratory. Kasi yung mga plasma jet, yung mga DVD, common yan eh. So, etong mga nasa under arc discharge is actually DIY yan. So, to give you an idea, naka-handle na ako ng ganyan and equipment part niya pa lang, yung parang vacuum niya pa lang is 1 million yung price. So, ganun siya. 1 million lang for the vacuum. Then, yung magnet na ipapantrap mo, yung trapping magnets mo is actually samarium and cobalt. So, samarium cobalt magnets. Then, magkakaroon siya ng parang papaikutan siya. Like, yung CUS yung tawag doon. CUSP, CUS. Then, doon ikot yung hot plasma mo. Or, minsan, non-thermal pa rin. Pero, mataas na kasi yung current na ginagamit. So, doon yung arc discharge. Yung weird na formula na nakita niyo dito, huwag kayong kabahan dyan. This is just the formula for the breakdown voltage, no? So, etong mga values na naman na nandito, actually, malalaman mo yan if nalaman mo lahat ng mga values na makuha mo empirically. So, yung breakdown voltage naman is, ano lang naman yan, usually, just a number with some decimals. Tapos, i-approximate mo na siya, tapos nandun na yung breakdown. Kaya tayo may natural logarithm dyan. So, dun sa experiment namin, ito yung generated na plasma, as you can see. Normal glow naman siya, and it's actually argon-oxygen, ang kulay ng ganito. Although, dominating si argon, kaya siya purple. So, ang oxygen is actually white. So, ang way ng pagka-classify mo dyan is argon-oxygen plasma. Then, may halo ka na lang na copper and silver. PH levels, I think you guys are familiar with this, pero pardon me, I want you guys to focus on the water samples, no? So, ito yung mga water samples natin. Ito yung mga original dun sa may bandang dulo. Then, yung mga meron ng methylene blue, mineasure na natin yung pH level niyan. So, medyo medyo low cost itong experiment na to. So, okay na gumamit ng mga plastic bottle dito. Pardon me. Then, conductivity and TDS, mas familiar yata ito sa mga aeroponics, aquaponics na let me see if nandito pa yung EC and TDS ko. So, stop share ko muna. Try ko tingnan kung nandito. Wait lang . Ayun, nahanap ko na. So, before tayo mag-proceed, do you guys have any questions, no? Meron ba? Sa Q&A. So, check ko muna kung meron na.
Wala pa naman for now. So, pakita ko lang, no? So, ito siya. Ito yung pH meter na ginagamit, no? So, kung kita sa cameras, yan. Ganyan siya. So, ito yung pH. And, ito yung TDS and EC. So, pag inon mo siya, wait lang. Ito yung makita sa kanya. So, meron siyang number. This one is ppm. So, this is total dissolved solids. Then, pwede mo siyang i-shift. Ito. This is sa EC. So, pwede mo siyang i-hold kung gusto niyang i-record. Then, sa page naman, page actually, ito siya. Meron siyang reading dito. Then, ilulublog mo yung ganitong part niya. Then, ilalagay mo siya sa tubig. So, bago mo siya gamitin, kailangan mo pala itong i-calibrate. Kasi, meron itong specific na calibration din. Same din dito sa TDS and EC natin. Kailangan mo itong i-calibrate muna. Then, ayun, gagana na siya. So, off natin. So, let me share my screen again. And, so, para magka-idea na tayo sa EC and TDS. So, yan siya. And another thing pala, sa turbidity, this is on the total dissolved solids, no? So, pag turbid naman ang water, hindi ka na nakakita dyan. Then, pag low turbidity, clean water na siya. So, not necessarily clean kasi baka meron pa mga microorganisms dyan, viruses siguro. Pero in the concept na mababa na yung niya, mga dissolved na solids. So, ito yung methodology ng ginawa namin. So, medyo siya, tedious, no? So, pag nag-college kayo guys, ganito yung mga types ng research design nyo or mga mga laboratory activities para mga ganito din. Pero ang main goal naman dito is parang itetest yung mga filtration balls nyo, then check nyo if effective. So ito yung ginagawa namin sa methodology. So ayan, nagsasurvey sila, kukuha ng water, then i-check yung tubig na may methylene blue, then ito yung filtered, then ito yung paggawa ng filtration balls. So ayan. Then ito yung parang diagram ng paggagawa namin, no? So ito yung 3D na lang na APPJ, tapos may gas inlet, then ito yung paano siya ginawa as a setup. So ito yung for the chalk filter ball. Then ito yung actual picture niya sa left side. Then ito yung measurements pala. So as you can see, may ratio, no? So si argon gas dapat is laging mas dominant compared dun sa reactive. Kasi kung si reactive yung mas dominant sa dami ng gases, mas tawag dito, mas less yung pagkakaroon niya ng reaction. So, dapat mas marami talaga yung neutral bago yung reactive. Same din dito sa actually dun sa agricultural. So, ayun siya. Ito yung physical description ng ating filter balls. Ito yung chalk. So, pag sinum in niya siya, ganito yung magiging itsura niya. Also, ito yung sa agricultural, no? So, ito yung medyo may mga ano pa siya. May mga layers pa siya dyan. Kasi actually, ni-refrigerate namin yan. Tapos, tinanggalan lang siya ng parang skin. Tapos, i-observe. Same din dito sa chalk ball natin. Ito yung sa optical emission spectroscopy, no? So, nasusumba to. Ayun, sakto. So, as you can see, meron tayong readings dito sa y-axis, ito ay arbitrary unit. So parang similar to sa spectroscopy ng UV-Vis and ng FTIR. Ganyan siya. So ito yung readings naman natin in wavelength. So as you can see, or I think alam na ng iba dito, range na ng visible light. So ito yung ginamit natin na application, spectrum analyzer. Then we have this readings, no? So, kukunin niyo yung peaks, then dito sa part na to, may maraming garbage na data. Pero,
yung mga nagpipik dyan, mga residue yan. So for example, dito, we have copper na second ionization, no? This is neutral copper. So makita natin siya sa wavelength na to. So 335.74. Then dito naman meron tayong ionization lang na slightly weaker na copper, which is 356. Then ang kailangan nyo malaman dito sa paggawa ng mga ganito is dapat makita nyo yung mga target nyo na metals or yung mga gases na kasama dito. So, ang metal natin dito is silver, copper, oxygen, and nitrogen. So, kanina sabi ko na yung copper. So, meron din tayong silver dito, no? So, may nakalagay dito not found. So, paano yan kung not found? Ang not found dito na sinasabi niya is hindi masyadong klaro yung data. So, ibig sabihin dito, nag-overlap yung spectroscopic data na mo-monitor niya. Although, yung talagang ginamit namin dito is silver. So, paano yan kung ganyan pala not found? Actually, valid pa rin yan. So, pag clinic mo yan, actually, yung ibang data lang yan is missing. So, paano missing ba? So, ganito siya. So, mag-advance tayo ng konti. So, punta tayo dito. So, as you can see, meron tayong mga spectroscopic data na kinukuha dito. Yung peak-to-peak niya, which is yung I, wavelength, then meron tayong mga ibang values na kailangan kunin dito for the computation niyan ng ating fitting, which is X-link calculator. Ito yung fitting. So, kung may missing data ka dyan, yung mga not found mo, ganito yung nangyari sa kanya. So, nagiging missing yung I, yung mga peak-to-peak data niya, malalaman niya lang yung wavelength. So, hindi mo siya talagang magagamit for the fitting. So, nagiging ano lang siya, parang data pa rin siya, although hindi mo siya totally magagamit. Alam mong silver siya, pero hindi siya clear enough for the computer na ginagamit doon sa spectroscopic na cable. So, ganun siya. So, it is still valid. So, punta naman tayo dito sa isa. So, kunwari ito, may carbon ka pala dito C2. Anong gagawin natin dyan if carbon? So, ito, yung carbon is actually nakukuha mo sa atmosphere. So, ganyan. Madedetect mo pa rin siya. That means na mayroon ka pa rin presence ng carbon dioxide. It is possible na baka nasunog yung sample mo, sa amin naman hindi. Pero most of the time, yan yung carbon dioxide sa atmosphere mo na nagre-react. We have some oxygen, which is obvious naman kasi oxygen yung ginamit namin. Meron tayong argon. Siyempre, argon yung dominant natin na neutral gas. So, yan. Pala yun. Sorry. So, na yun. This one. So, ito yung sa spectrum, no? Ito siya. So, sa spectrum, ito is yung aalamin mo kung nasaan yung brightest niya and yung darkest. So, emission and absorption nito. So, yun lang. Yun yung ginagawa niya. And ito is pang-detect kung saan siya na-range. So, may ranges tayo dito. So, from X-ray to hanggang IR, I believe, yung ginamit dito. So, may application to. Tapos, ito yung magiging output niya. This one, yung fitting. Ang fitting niya dito is limited muna kami dito sa Gaussian and Lorentzian. So, kung nasa statistics kayo, familiar na kayo sa Gaussian, yan yung bell curve sa mga senior high school natin or sa mga sa stats na dyan. Lorentzian is actually another fit. So, mas common ang Lorentz actually sa mga pure na math and mga physics or applied physics. Also kept. Yan, gumagamit sa Lorentzian. Pero ang mas common yata is Gaussian na fit. Ang kailangan na naman dyan is actually this one. No? So, as you can see, nung zoom siya, yung mga data points niya parang nandito lang sa mababa, then meron tayong mga talaga nagpipeak or malakas yung intensity. So this one actually, yung area under ng curves na to, so if you guys already do calculus, ang kailangan nating malaman dyan is tugma ba to dun sa range ng ating atmospheric na plasma. So paano mo siya mape-verify? You need to go back a few slides, then balik tayo dito sa types ng plasma. So, malalaman mo dun sa pag-fit, actually,
yung number density niya. So kung nandito siya sa range ng mga atmospheric plasma sources, kunwari ito 10 to the 8, 10 to the 10, 11, 12, pwedeng umabot hanggang 15 actually. Okay lang yan. 15, 17 kung sobrang reactive ng inyong plasma. So kung nandito siya sa range na yan ng mga atmospheric plasma sources natin, then we can validate na okay yung nagiging nagagawa natin na plasma. So yun, balik tayo doon. Dito. Okay. Then, after you do the fitting, kailangan mong malaman kung ano yung value nun. Pero, punta muna tayo dito sa plotting, no? Kailangan natin kasing malaman yung temperature. So, meron tayong mga formulas dyan. I don't want you guys to know every nook and cranny nito kasi complicated ng mga to. Pero ang kailangan yung malaman dito is, ang temperature natin is actually inverse, no? Negative na inverse ng KB sa kanong M. So yung KB is actually Boltzmann. Bali yan sa Boltzmann. So sa statistical basics ma-encounter niyo yan. So dito, sa state ng Boltzmann plot natin, ito is actually sample, no? Nung itong file na to. So meron tayong 2 points na valid na data points. Then, malalaman niya dun sa fitted line kung ano yung temperature nito. Actually, i-compute mo na lang itong fitted line na value na yan, which is yun na yung electron temperature natin. Then ito yung mga values niya. So, kung mapapansin nyo, sobrang tataas ng values nila dito sa electron volt. So, if masasearch nyo kung ano yung values ng electron volts to the temperature, sobrang tataas ng mga to, yung mga values niya. So, highly energetic itong mga ions natin, no? Paglabas niya dun sa plasma or dun sa plasma plume na pinakita ko earlier. So, ganun siya. Then, meron tayong mga missing data. Although, na-explain ko na yung mga missing data na yan, valid pa rin yan, although hindi mo mababasa lahat. Then, plume density. Plume density is actually very hard to compute, no? Actually, medyo new pa siya dun sa mga ibang gumagawa din neto sa Pilipinas. Hindi nila kasi masyadong kinocompute yung mga ganito. Pero the computation for this is actually, ang plume natin, or yung density ng plume natin, which is N yan, in terms of statistical physics, no? So, meron tayong I plume over the E times the drift velocity times A. Yung A is actually given value. Yung plume mo dito is actually, I sa plume is actually the current. So, yung current namin dito is 2 milliamps. So, sobrang baba, no? Then, meron tayong E. Yung value ng E, common na sa inyo yan. Yun yung sa coulombs na value niya. Then, drift velocity, actually, ang trick dito is kapag binidyo mo siya and alam mo yung metadata ng video mo, you can get the pixel per second rate times the A, which is actually, makikita mo na lang sa internet. Although very hard to find siya kasi mahirap hanapin ang kanyang empirical values. So, when you do the computation, makikita na sa computation dito, itong parts na to, is actually valid siya for atmospheric plasma. So, kung centimeter yan, centimeter raised to -3, so 10 raised to -26 siya, which is actually valid values. Kasi ang values na niya is 10 raised to -25, -26, -27. So, ganun mo mapavalidate ang kanyang plume density. Then, we have the pH of water samples, no? So, medyo patapos na rin tayo dito. So, sa pH results ng ating water samples, ito yung mga diluted versus concentrated niya. So, ito yung sa chalk. So, kung makikita niyo sa graph, medyo matataas ang error bars talaga ng mga ito. Dahil yan dun sa first equipment na ginamit natin, possible yan, or dun sa quality talaga ng water samples natin. So, medyo magkakalapit sila, pero ayun nga, even with a 95% na CI, valid itong mga results na to. And as you can see, tama yung sinabi ko earlier na namomodify yung mga values ng mga pH nila. Although mas wild ito sa agriculture natin na samples, which is, ayun nga, mas nagbabari siya. Although very, very close pa rin. For the conductivity, obvious naman ito dahil nag-i-introduce tayo ng mga impurity, which is yung filter balls, dun sa already impure na, which is yung may tubig na may methylene blue. Tubig na may dye na yan, so impure na siya. Lalagyan natin ng
another impurity para mahigop yun. So, for the meanwhile, tataas ang kanyang EC. For the chalk, kita niyo naman na mataas yung mga values niya. So, sa drainage, mataas talaga ang values niyan. Kasi nga, sobrang daming particles na dyan. So, mataas ang EC niyan. Although, nagva-vary yung ibang results for the other types of water. Same din dito sa agricultural waste. So, nagva-vary siya. Although, mataas siya for the drainage and the river water. Which is obvious naman since yung river water din natin is medyo may halong pollution na rin dyan sa river water natin. And also, may mga ano dyan eh. May mga microbes din dyan, viruses, possible. Meron din dyan mga impurities din sa soil. So, it is possible na, yun nga, tumataas yung EC din ng ating river water. Same din dito sa ibang types ng water natin. Although, as you can see, mas nagmabara siya, mas mataas siya, which is obvious. And yung TDS natin ng water samples, actually, tataas talaga yan. So, kung tumataas pala yung EC and TDS natin, as you can see, tumataas din dito. Then, yung approximity natin na turbidity, medyo tumataas din yan. So, we can go to the conclusions now. So, I want you guys first to know the conclusions na ito. So, sinabi namin dito na yung kahit na ganun kataas yun, yung EC natin and yung TDS natin is na modify. So, possible ba na ma-reduce yan in future time? So, actually possible yon. So, let's go back dun sa ating results. So, kunwari dito sa TDS ng ating water sample sa agricultural waste. So, as you can see, mas mataas lahat yan. Although, pag in-extract mo na yung filter balls natin and kinuha mo na yon along with the methylene blue na nakapit niya, pag tinanggal mo siya sa tubig, what will remain is yung siguro ilang parts ng ating filter balls and actually 0 to none na methylene blue. Meron pa siguro onte, another round na naman siya ng filtration. Although pag nakuha mo yung filter balls, makuha mo na rin yung methylene blue. Which is actually, nagko-coincide dun sa balak namin na objective na ma-reduce yung pagkakaroon ng mga dye waste dun sa tubig natin. So yan. So tumataas yung mga EC, tumataas yung TDS kasi nakukuha niya yung mga dye. Ayan siya. So, approximate turbidity results, nakikita naman natin na okay siya. So, dahil tumataas ang kanyang turbidity, pagkakuha mo na lang yan, bababa ang turbidity na to, yung mga NTU natin results. So, NTU merong definition yan. So, etong NTU na ginamit natin dito is actually nasa Baguio na. So, yung pang-testing natin siya, nasa Baguio yan. Although approximated pa lang siya kasi ayun nga, medyo mahirap kasi i-calibrate yung mga turbidity na meter natin. So, jump na tayo sa conclusions and recommendations. So, masasabi naman natin successful yung study natin na pag-filter nun, yung mga methylene blue. Yes, masasabi natin yon. So, dito sa mga chalk base, nakaka-stabilize naman siya and nakaka-alkalize siya ng tubig, which is expected. Although doon sa mga plant-based na filter natin, medyo nagkakaroon pa siya ng mga range. So, hopefully, kung may mag-aaral ng ganito, mas-stabilize na nila like the chalk, yung pag-filter niya. So, pagkatanggal nila nun, sana, ng mga filter balls na yan, matitira na lang sana doon is yung, same na result dun sa tubig ng chalk. Hopefully. Kung sino mang gustong mag-aral nito or gustong makipag-partner sa mga nagpa-plasma din. So, both filter types significantly modify the TDS and also the EC. Although, yung mga yun nga, yung mga treatments natin, meron pang mga interactions ng diyan na naka-suspend siguro dun sa filter balls natin. Possible yan sa filter balls, possible na meron pa sa tubig. Or possible na meron pa nga dun sa pinagamitan natin na container. Yung container naman natin dyan is, ay nga, naka-glass na siya, although yung source niya is naka-plastic. So, possible meron pa rin halo yun. Hindi mo naman maiwasan yan sa experimental eh. So, chalk-based filters excel in stabilizing the pH and reducing the TDS pagkatanggal dun sa source. Whereas dun sa mga plant-based filter natin, nakaka-reduce siya ng EC pag tinanggal naman siya, bumababa ang conductivity node, as well as the turbidity.
So, activation, na-prove pa natin na okay ang pag-filter niya gamit ng plasma. Dun sa mga filtration balls pa lang. Yes. So, okay siya. So, further studies, yun nga, I hope merong mga inspired dito na gumamit na ng plasma for filtration, for cleaning, para ma-optimize naman yung siguro mga filtration techniques natin and also magkaroon tayo ng new set of knowledge or new set of skills na pwede nating maipag sa mundo. So yun, ito yung mga reference na ginamit namin sa study namin. Actually, may kita nyo rin online tong study namin, no? So, i-check nyo lang yung title ng study namin. And I hope may natutunan naman tayo dito sa session natin ngayon. Ayun, okay na siya. Ayun lang, thank you for having me as your speaker, no? So, we guys can proceed now to the Q&A session. So, thank you everyone. Thank you so much po for sharing your knowledge and personal experience po, Mr. Mark Andre. At may kapupulutan po talaga siya ng aral. So I hope those ideas you gave us about your study will actually help each and every student researcher to explore and never stop being curious po. Now, the open Q&A portion na po. Feel free to ask questions po para na rin maliwanagan na po tayo. So, just drop your questions po sa chat box po. Thank you po. I think meron naman isa eh. So, may nakaraisan dito si Bjorn Adrian. So, I think may tanong siya kasi nakaraisan siya. So, pwede niyo siyang pag-open mic. Then after sa kanya, if may iba pa kayong question, pwede niyong i-drop sa Q&A or pwede na kayong mag-raise hand. Baka nagkakaroon ng technical problem si Bjorn, sir. Any other questions? Rhea, you can ask the others. Pwede din kayo mag-ask, okay lang. Baka may tanong pa kayo, pwedeng gusto niyo i-elaborate. Para may pag-collaborate sa mga nagpa-plasma. Yes, sir. Ako meron. Dito sa Quezon City. Sir Actually, Mark. ang sister na laboratory ng Baguio is actually Ateneo. So, I think si Ma'am Veronica may question? Ma'am Yes Yar. po. Yes po. May question ba kayo? Yes. Dinig ba ako? Rinig naman, rinig. Okay, alright. Kasi may mga grade 9 ako dito who are curious kung paano is it possible to conduct a similar activity or para experiment na katulad nitong ginawa mo, sir. Na-inspire sila eh. Kaso, ma'am, pwede po ba namin gawin ito? Paano namin gagawin? Ang facilities natin sa Ramon ay, alam mo na, sir, galing ka dyan. Paano kaya? Yes. How can we help them? Sayang kasi kung hindi naman natin maitutuloy or may adapt itong inyong tinuro kasi napakaganda. Actually, maraming ways, no? Para sa ganyan. Ang marirecommend ko dyan is actually pag-coordinate kayo sa mga laboratory. Kunwari, yun nga, nasabi ko earlier, ang sister laboratory ng Baguio in terms of plasma is actually si Ateneo. The other would be UP Diliman, although medyo busy kasi ang Diliman eh. Kaya sa mga ganong season, busy sila. I think enrollment nila ngayon. Enrollment season. So, pwede kay Ateneo. Si Ateneo kasi, Ateneo and UP Baguio, UP Diliman, actually magkakakilala yan sila. So, related sila. Also sa Mindanao, nasasabi ko earlier, sa Mindanao sila Doc Damian. So, dyan sila sa Mindanao State University. And meron din sa Cebu, University of San Carlos, nagpa-plasma din sila dyan. Pero hindi ko kasi kilala yung mga taga San Carlos eh. So, sa atin, dito sa Quezon City, ang best way dyan is actually, you can do plasma sa Ateneo talaga. Ang pinaka-recommend ko. Kay Dr. Mahinay. Okay siya doon. Dr. Maninay. Kay Dr. Christian Mahinay.
Sa UP Diliman, ang mare-recommend ko is sa materials. Sa materials na kasi ang plasma eh. Ano, kay Doc Vasquez, kay Dr. Magdalena Vasquez yun. Sila naman ay naipag-coordinate na sa mga ano. And actually, mas gusto na ka ng mga ano ngayon, ng mga schools kaya na makipag-coordinate sa mga laboratories, sa mga government Yes. agencies na may laboratory. Okay. So, kung may similar ba, actually yung data nyo, actually electron beam irradiation, ano yun? Medyo parang pinsan siya ng plasma eh, kung tutusin, si Mm-mm. E-beam irradiation. Parang magpinsan yan sila. Ang concept kasi ni E-beam irradiation, magbabombard. Bombarding is parang gugulatan mo ng particles. Parang parang sasalubungin mo siya. Kunwari, yung pag sino-surprise sa mga party, ganun. Tapos Mm-mm. biglang yung mga ionizing particles mo sasalubong. That is actually crude concept ng E-beam radiation na. Si plasma ganun din. So nag-excite ka, may gas ka, ipupush mo siya. So ganun siya. Mm. So pinsan sila. So kapag nag-aral kayo actually ng plasma physics, pinsan niya si nuclear. Kaya naging double specialization ko yan. Okay. Another thing would be computational, yung mga nagsisimulate. May computer laboratories pa ba tayo dyan sa Ramon? So yun. May dine-develop naman na nila. Medyo gumaganda ng mga ICT rooms ICT. natin. Yes. May mga computer Kailangan labs. pag nagsisimulate, din, may competent ka din na tao dyan. Yung Oh, tuturuan, yun lang. may mga grade 9 ako nakikita dito. Anong programming languages ba ang alam niyo dyan sa mga grade 9? Grade 9, grade 10. Kasi kailangan dyan programming eh. So, pwede nyo sagutin actually. Okay. Kung meron silang programming, kunwari, kasi nung grade 8 kami, I think ang ICT tinuruan grade kami ng 8 C++. Grade 8. Tinuruan kami ng C++. Pero ewan ko ngayon sa mga grade 9 yan, kung naabutan nila yun, yung time na yun. Pero kasi nung mga bata-bata pa ako, nung mga grade 7, medyo nagko-coding na rin iba sa amin. Pero sa inyo ba, mga current na estudyante ng Ramon, baka may alam na kayo sa mga programming, gano'n? Or saan ba kayo nagsispecialize niyo? C++ and Python. Okay. So yun, meron bang pala. May nagsagot dito C++ and Python, no? So for C++ Ayun. yan, hindi, madali na Arduino eh. Python actually. Better ang Python sa mga ganito. So pwede kayong mag-simulate actually ng Python. So ni-recommend ko dyan, actually, mga maliliit lang na, kunwari, huwag nyo nang ito doon na bulk ng plasma. Kasi, actually, doon ako nahirapan eh, doon sa nag-undergrad ako. Pag nagsisimulate ka kasi ng ganyan, sobrang daming particles na kailangan mong isipin. So, parang, paano ko ba siya, Kasi kung magsisimulate ka ng plasma, huwag mo siyang gawin kagad na ball pit. So, parang lang siya, paisa-isa lang ng mga atoms, ions, particles, scale. Pwede mo siya masimulate, plasma pa rin siya. And actually, valid yon. So, kung experimental naman, siguro be prepared sa mga kaperahan, no? Or kung may sponsor man kayo, much better. And kung may sponsor kayo, actually, pwede niyong i-pitch na, uy, marunong kami mag-ganyan, maglinis ng mga ganyan bagay. And actually, siguro promote ko na rin, no? Doon kasi sa laboratory namin sa Baguio nung undergrad ako, pwede sila magpalinis sa inyo ng mga dye na wastewater. So, pwede yun. So, I think may iba pang question, no? So, may nag-Q&A dito. Pwede yung pabasa na lang. Thank you. I think may nag-Q&A dito sa chat. Tama ba? Ayun, meron. Si Mark. Okay. Kay Mark Ledesma. Pwedeng pa-explain daw kung paano gawa ng PPM and paano effective ang filtration walls sa pag-remove ng dye sa wastewater, no? So, ayun, yung sa PPM kasi, parts per million. So, kailangan mo siyang gamitin sa TDS, o Total Dissolved Solids. Dito sa white na pinakita ko. Actually, ito siya. So,
Dun sa paggamit mo ng filtration balls, after mo mag-filter for some time, kailangan mo siyang tanggalin dun. Siyempre, magfi-filter ka, kailangan mo yung tanggalin para makita mo kung malinis ba yung tubig na yun. So, para malaman mo kung remove ba yung dye sa wastewater mo, ang pinakamadali dyan actually visual na lang eh. Titingnan mo siya. Kasi ang methylene blue, once you mix it with water, nagiging kulay blue yan. Very deep na blue. Then, if mas less na siya, possible na yung filtration balls mo have done chemisorption. So, spell ko na chemisorption. Chemisorption. Yan, chemisorption. Ayan. So, kapag nag-undergo ng chemisorption, yung filtration balls na ginagamit mo doon, visual ang effect niyan kagad, makita mo na mas less yung methylene blue. Although, you can delve into other methods pa na ma-detect kung meron pa methylene blue. Kunwari, UVB spectroscopy, pwede mo siyang tingnan doon. Then, check mo kung ilan na lang yun nandun. Although, kailangan mo pang gumawa ng calibration curve doon. So, yun, pwede mo siyang gawin as an extension. So, this one is preliminary pa lang. So, nililimit talaga namin kung ano lang yung kaya mo nang magawa at that time. Kasi actually, alam nyo ba guys kung gaano katagal lang itong paggawa na to? It's actually a week. 1 week lang. 1 week lang paggawa namin dyan. Then, in that 1 week, dapat tapos na siya. So, ganun siya. So, if you have the luxury na mas marami ang time na makukuha mo, then much better na makikita mo yung mga results na gano'n. Pwede kang mag-UVB, FDIR, yung mga common natin. Although wala pa naman sigurong aabot sa point na kailangan mo pang EGC o ganyan, gas chromatography. So UVBs is actually okay na sa mga ganitong bagay. And actually, I believe na nag-UVBs na yung mga iba dito or may alam na sa UVBs. So ayun, yun yung answer sa question kay Iman. So, any other questions pa ba? Meron pa mang iba dito, mga grade 9, grade 8 siguro, kung may naligaw. Meron pa bang ibang questions, guys? Hanggang 12 naman tayo, so okay lang. Ako ulit. Sir. Ay, sige na, okay lang po. Ito, preliminary lang naman tong diniscuss mo, di ba, sir? Pero Yes how po, is it possible limited pa to, lang siya eh. ah, ah, looking at the near future, hopefully, paano itong technology ito, how do you use it? Let's say, is it possible to use this technology, let's say, sa rural areas? Actually, ma'am, mas better siya sa rural areas. Kasi ang gagawin mo lang, lalapag mo lang yung bola, papafilter mo siya saglit, siguro give it some time, kunin mo, tapos ayun na, nakaka-filter na siya. Then another round na naman siguro, filter mo, ganun. Yung sa amin kasi parang 1 round lang yan kasi 1 week lang naman namin siya ginawa eh. Then sa ganun katagal, nagiging light blue na lang yung color ng methylene blue na very, very dark. Dun sa pinakita ko kanina sa presentation. So siguro given na ilang rounds yun, ang matitira na lang dun, yung mga natitira na lang ng filter balls, yung mga Oo. kung sa chalk yan, color white siya. Naghahalo ang white and light blue. Then, kung doon sa filter ball ng agricultural waste, yung mga saging kamote na nung kasi kami limited. Medyo ano siya, may halo siyang tint ng dark brown tapos light blue. Ganun siya ka-effective sa So ganung makikita, scenario. mag-a-attach siya sa ball, kukulay Oo. siya. Actually, kaya kong ibigay yung link ng paper na yun. Kasi nakaano naman siya online. Eh. Pakita ko. Mm-mm. Okay. Thank you, sir. Eto, so nandito na ko yung
Naka-APA na rin to guys, yung paper. So, ito siya. Ayan, send. So, ito, nagtanong si Rhea. Kapatid ba to ni Mark Ryan? I think kapatid niya to eh. So, Rhea Kiozon. Kapatid niya siguro to ni Mark Ryan. So, ano Yes, po sila yung... Francis. Okay. Kapatid. na siya. Apo. So, ano po yung instrument na ginagamit para po malaman yung temperature ng plasma? Actually, dito, para OES siya eh. Actually, pakita ko lang yung OES. Wait lang. Ayan, so let me share my screen para sagutin natin tong question ni Rhea. This one is yung OES. Share ko lang to. Ayan. So ito yung OES, high resolution spectrometer siya. So ito siya. Ocean Optics kasi yung ginagamit namin eh. Pero pwede pa yung iba dito. So I think familiar na to sa iba na siguro yung mga nag-UVBs dati. Yung mga alums na rin yun eh. So ito, Ocean Optics. So itong very small na ano na yan. This one, yung part na yan. May cables dyan, fiber optic cable, similar sa internet. Then, kakabit mo siya to a computer. Sa amin kasi nila-laptop na lang namin. Tapos may application. Tapos, pwede mo na siyang gamitin for spectroscopy. So, ganyan siya. Yung itsura niya. Wait lang, stop share ko. Pakita ko yung application nung etong Ocean Optics na to. Para magkaroon kayo ng idea paano siya nire-read. No? Wait lang. Then, meron tayong another question from Precious Roscom. Mamaya, sasagutin ko yan. Actually, i-relate ko siya dito. Kasi, actually, itong next one is, yun nga, dito nagkakaroon din ng common mistake. So, this one, grade simulation na lang. So, share ko lang to ulit, yung Ocean View. Share this window. Share. Ayan. So, wala kasi license ng computer na to para sa Ocean View. Ayan. So, dito sa Ocean View, as you can see, meron tayong Gaussian simulation, no? So, simulation lang to kasi wala akong nakakabit na spectrometer dito. Ito yung view. Then, pwede mong i-save dito yung nangyayari. So, ito yung save niya. Save graph to files. Tapos, pwede mong i-copy yung data niyan. So, pag dito, kapag nasa dark ka na room, tapos nag-OES ka ng plasma, this one you will see na ito ay magiging similar dun sa pinapakita kong graph kanina dun sa PowerPoint na nagkakaroon ng mga spectral lines. So, ganun siya. So, once na na-save mo yung ganito, magkakaroon ka ng mga animation. Pwede mo siyang i-animate. I-save mo ng sobrang dami yung files. Then, may kita mo yung pag-evolve ng plasma mo. So, try kong i-share yung kung may animation pa dito. Let me see. Ano pa ba? This one. OES. Ito. Meron ako mas malinaw na yung pinapakita ko sa animation kanina. So, share ko to ulit. No? So, ganyan siya. So, sa pag-animate mo ng OES, meron ka ng kaagad specific na specifications kung ilang liters per minute. Liters per minute yan ang LBM natin. So, pag liters per minute, ilang liter ang nawawala per minute, no?
So, for argon, for 1 minute, 2 liters lang gas ang nawawala. For nitrogen, 4.5 liters ang nawawala. Then, yung source voltage natin is 15 kilowatts. So, ito, may regions pala to. Ito yung pinapakita ko earlier. So, review tayo ng konting optics, no? Mga grade 9, grade 10. Alam ko, pang grade 9 yata to na topic eh. So, soft region X-ray, medyo light blue. Then, we have the ultraviolet region, itong mga violet. So, extreme UV, 10 to 121. Hindi pa naman umaabot dyan, yung ating, dinedetect sa OES. So, extreme, far, middle, near, then transition. Transition meron na dyan. So, kasi near violet na yan. So, visible light. Then, visible light natin na range is actually from 400 to 750. Then, near infrared is 750 to 1400. So, kung dito, as you can see, nag-e-evolve yan sa time. So, paano ba natin nalalaman na nag-iiba yan? So, ito, tingnan niyo yung date. So, noong February 27, last year last year. Then, ito yung time frame niya. So, as you can see, ginawa siya nung madaling araw. Madaling araw na kasi ito ginawa eh. Nung nag-OOS yan. Kailangan kasing madilim yung room dyan. Very, very dark na room. So, kung ma-freaky sa dark, huwag kayo matakot kasi nag-glow naman yan. Then, kailangan mong tutukan yung cable na ginagamit dito for the spectrometry. Then, the rest dito is actually metadata niya. So, explain ko lang yung iba dito. So, integration time is gaano kabilis niya na-detect. Scans to average is yung scanning niya per integration time. So, papupuntahin niya yun sa mean. So, dito is standard lang na 1. So, dark correction kasi pag madilim, nagiging green yung nakuha niyang scan. So, ganyan. Axis mode, wavelength. So, usual naman yan. Yun yung naka-default sa ocean. So, pixels na nakuha niya sa spectrum, 3,648. Fixed value yan, nung inyong spectrometer. So, for every detection ng kanyang scan, meron kang 3,648 pixels na kaya lang pumasok dyan. So, dito, as you can see, nag-e-evolve yan. So, medyo tumataas o bumababa lang ang kanyang graph. Kasi dito, ito ay medyo parabolic kasi medyo mas reactive kasi yung nasa content nito, which is yung nitrogen niya. So, as you can see dito, ito ay parang mas mataas yung nitrogen, no? So, medyo invalid to kung tutusin. Pero meron kasing ibang case nito na pwede mong pataasin ng konti yung reactive pero for a limited time. Although, don't expect na mas marami talaga yung content na magagawa sa kanya. Mas recommended pa rin talaga na mataas dapat si argon. So, kung mataas si reactive, ito yung magiging cases niya, mas nagiging parabolic siya and hindi siya nagiging spectral lines talaga na proper tulad nitong dito na part sa mga 200 to 400. So, ganyan siya. So, paano ka nagkakaroon naman ng error dito? So, stop share natin to. Common mistake. Ang common mistake dito is actually kung namali mo yung pagkaka-set mo or pagkaka-calibrate mo nito. So, kunwari, check natin tong part na to, emission. So, share natin tong window na itong emission na. So, share natin to. Ayan. So, sa emission, so as you can see, dahil sobrang liwanag niya, and nasa red and orange siya na range, so expect mo na reddish yung maging emission mo, di ba? So, within dito sa ating animation, so makita niya na meron mga kakaunti na nasa violet range, nagiging white siya minsan. Nagiging white light yan, madalas, kapag mali yung pagkakaano mo. Pwede yan. And yung brightest line mo, nag-iiba yan. So, depende yan sa pagkakatutok ng plasma. Although, usually fix yan, pero nagkakaroon pa rin kasi ng ganyang fluctuation. Another one na mistake would be yung sa pagkakaroon mo ng Boltzmann plot, yung pagkukuha mo ng temperature. So, yung instrument na ginamit na sa temperature is OES kasi electron temperature na yon. Although, pwede ka pa rin magkaroon ng mali dun sa electron temperature mo ng plasma
kapag nagkakaroon ka ng mga not found. Yung kanina, yung sa silver, yung valid siya pero wala talaga siyang matinong data. Nagiging garbage data siya pag sobrang dami nun. So, I think alam niyo naman yung regression, no? So, nagiging linear regression yan. So, kailangan mo lang ng ideal na straight line. Tapos dapat less yung outliers mo to get the proper parameter ng plasma mo. Another common mistake ng researchers kapag nag-handle ng plasma is kapag hindi nila alam yung pagre-ratio ng gases dun sa minimix nila. Kunwari, kapag nasusobrahan nila ng dami yung sa reactive na dapat pala yung kailangan lang nilang i-mix is onti lang. Kasi gusto lang nila na pang-coat, ganun. So, dapat onti lang yun. So, kung coating, ang ratio niyan is dapat mas marami pa rin yung dominant, then kokonti lang na, kunwari, paano ba? Kung 3 LPM si reactive mo, si ano mo dapat, si neutral mo, neutral gas mo, si argon, siguro mga sa 6, 7, gano'n. 6, 7, 8, 9 na mga gas na LPM. So, possible yan, mas mataas dapat. Lagi mas mataas kasi mas nasapawan niya. Unless yung gusto mo is sumasapaw si reactive na gas. Pwede yun. Pwede mo siyang i-ganon na setup. Which is, ganun yung ginawa ko na undergrad. Pinapasapaw ko yung reactive kasi mas gusto ko, mas reactive yung substrate na gusto kong patungan nun. So, hindi ako sa coating na part. More on talagang ini-etch ko na halos. Pwede yun. So, ganun yung isa sa mga common mistake ng researchers kapag nag-handle ng plasma. So, meron pa bang ibang tanong? Pahabol? Meron pa ba? Ayun, may 7 minutes pa. So, kaya pa yan. Siguro isang tanong pa. Or kung meron kayong ibang tanong, pwede naman siguro via siguro via chat, email, ganun. Pwede yun. Meron pa bang ibang tanong guys sa natin? Topic natin for today. Nahihiya lang siguro, sir, ang mga grade 9, medyo hindi pa nila alam how to ask their questions. Pero I'm pretty sure, marami silang tanong. Siguro magme-message na lang ako sa iyo if they have, if ever may mga questions sila, may mga clarifications. And very thankful kami sa iyong for gracing this event. No? Salamat, sir. And sana tuloy-tuloy kang sumuporta sa lahat ng mga taga-Monsay. Ayan, thank you, sir. Actually, sir. marami naman siguro kami niyan na pwedeng tumulong din dyan. I think, Yes. medyo busy din kasi sa buhay yung iba, possible yan. Oo. Possible din na parang hindi ko yung pa contact, pwede din yun. Yes. Actually, nag-title defense na mga grade 9, pero nag-aano pa rin ako nag-aabang pa rin ako ng mga wow na mga proposals. And sana itong pag-attend nila ng iyong talk, makaisip sila or ma-inspire sila lalo ng kakaiba. Yung mga, yun nga, naghanap ako ng wow sa kanila mga proposals kasi. Hopefully, malaking Pag tulong to. ganyan, actually, ito lang, magandang tip. Huwag niyong pwersahin pag ganyan sa mga research niya. Huwag yung pwersahin na magiging innovator kayo kasi una, wala naman tayo magsusponsor dyan. Diyos ko. Correct. Wala magsusponsor dyan. Another thing would be, hindi pa naman kayo professional in the field. Pwede, pwede kayo makipag-collaborate sa mga ganyan. Possible yon. Pero, about dun sa knowledge niyan, range na knowledge nyo, kasi iba din eh. So, kunwari, gusto nyong pang PhD na level, mga pang dissertation, hindi naman tayo pwede doon. Ang possible lang tayo, siguro mga investigation, checking the effects of ganito, ganyan. Pwede yun, pero
with some limitations. Hindi tayo pwedeng kagad tumalon sa antibacterial effect, kunwari. Ano na yun eh, gas-gas na yan eh. Kasi actually, yung mga past na nagre-research din sa atin, ang ginagawa lang naman nila is parang simple checking lang ng mga ginagawa. Or parang lang, proof of concept. Yan, pwede na tayo dun sa proof of concept. So, kunwari, versatile naman na range kayo. Pwede ako magsabi nito. So, kunwari, sa robotics, no? So, sa robotics kasi, pwede tayong mag-proof of concept lang na pang EV3. Alam ko, nag-EV3 pa rin kayo dyan. Ano na eh, generation 3 na yun, kupas na yun actually. Yan, pwede yun, proof of concept lang. Pero wag niyong sagarin to the point na ito na yung magiging future